Muli, magandang umaga po sa ating lahat. At narito ang isang pag-aaral mula sa ating Sabbath School lesson. Ito ay may pinamagatang ang Diyos na tapat sa kabila ng pagkukulang ng tao. Una, ang katapatan ng Diyos ay nakaugat sa kanyang tipan at pag-ibig. Ipinapakita ng Biblia na ang katapatan ng Diyos ay bahagi ng kanyang likas na pagkatao. Sa loob ng tipan, nananatiling tapat ang Diyos kahit paulit-ulit na tumatalikod ang tao. Ang kanyang katapatan at di nagmamaloy na pag-ibig ang dahilan kung bakit hindi niya iniiwan ang kanyang bayan. Parang isang magulang na patuloy na nagmamahal at gumagabay sa anak kahit ito'y nagkakamali. Ang disiplina ay naroon, ngunit hindi nawawala ang pangako at malasakit. Sabi sa Deuteronomio 7:9, ay kilalanin mo na ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na tapat, na tumutupad ng tipan at mahabaging pag-ibig. Kalawang punto, paulit-ulit ang pagkabigo ng tao, ngunit hindi nabibigo ang plano ng Diyos. Mula kay Adan, Noe, Abraham hanggang sa Israel, sa Sinai, malinaw na ang isang pattern. Ang tao ay nabibigo, ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang kasalanan ay nagdulot ng sumpa at sakit, ngunit hindi ito napigil ng layunin ng Diyos na magbigay buhay at magpanumbalik. Parang ilog na patuloy na umaagos kahit may mga batong humaharang. Maaring mabagal ang daloy, ngunit tiyak na makararating ito sa patutunguhan. Sa ikalawang Timoteo 2:13, ang sabi ay, kung tayo'y hindi tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Ikatlong punto, ang tipan ng Diyos ay patuloy na umaabot sa hinaharap ng kanyang bayan. Sa kabila ng kaguluhan sa panahon ng mga hukom ng paghingi ng Israel ng hari, hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Sa bawat yugto, Adamic, Nohamic, Abrahamic, Mosaic at Davidic, ipinakita ng Diyos na siya ay kumikilos sa kasaysayan upang ihanda ang daan para sa ganap na katuparan ng kanyang pangako. Parang isang guro na hindi sumusuko sa klase kahit paulit-ulit ang pagkakamali ng mga estudyante dahil alam niyang may potensyal silang magtagumpay. Sa Panaghoy 3:22-23, ang sabi ay, ang mga kagandahang loob ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi nagwawakas. Mga kapatid, ang kasaysayan ng Biblia ay salamin ng ating sariling buhay. Madalas tayong nagkukulang, ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat. Inaanyahan niya tayo na ngayon na muli magtiwala sa kanyang mga pangako at manatili sa kanyang tipan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, sa halip, bumalik tayo sa Diyos na hindi sumusuko sa atin. Malakias 3:7, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon. Ang kwento ng mga tipan sa Biblia ay hindi kwento ng katapatan ng tao, kundi ng katapatan ng Diyos. Sa kabila ng kahihiyan, pagkabigo at paghihimaksik ng sangkatauhan, nanatiling buo ang kanyang mga pangako. Ang Diyos ng tipan ay Diyos ng pag-asa. Naway tumugon tayo sa kanyang tapat na pag-ibig sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod at buong pusong pagtitiwala. Ang Diyos ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Aming tapat
at mahabaging Ama na nasa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, na sa buong kasaysayan ng iyong mga tipan, ipinakita mo ang iyong walang hanggang katapatan at tapat na pag-ibig kahit kami ay paulit-ulit na nagkukulang. Patawarin mo po kami, O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naging makasalanan katulad ng aming mga ninuno. Mahina sa pamamagitan ng pananampalataya, madaling sumusunod sa aming mga sariling kalooban. Salamat po dahil ang aming mga kabiguan ay hindi kailanman nakapigil sa iyong puso ng kaligtasan. Panginoon, hubugin mo po kami bilang iyong bayan ng itipan, masunurin, mapagpakumbaba at puno ng mga pag-asa. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo na ikaw ay Diyos na tumutupad ng kanyang salita at hindi sumusuko sa kanyang mga anak. Ang lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.